Lynn! The person that taught me this. Come to my house! Look away. Bloody Mary! I'm told you have a beautiful new family. Wonder, do they know who you really are? Noong 1846, unti-unti nang nawawala ang pamimirata sa dagat Caribbean. Iilan na lang ang natitirang pirata, at sila ang pinakamalulupit. Isang gabing maulan at mabagyo, isang barkong pirata ang lumapit sa isang barkong pangkalakal na nangingisda. Mabilis silang sumampa rito. Isa sa mga tripulante ang nagbabala kay Kapitan Bowden tungkol sa mga pirata, kaya agad niyang isinilid sa bulsa ang gintong hawak niya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda sa laban, pero walang awa silang pinabagsak ng mga pirata. Sa gitna ng kaguluhan, nahuli si Kapitan Bowden. Hinarap siya ng kapitan ng mga pirata na si Connor. Ibinunyag nito na ilang taon na niyang hinahanap ang gintong ninakaw sa kanya. Itinaas niya ang isang gold bar na may personal niyang marka at galit na nagtanong kung paano napunta iyon sa isang simpleng kapitan ng barkong pangkalakal at kung sino ang nagbigay sa kanya nito. Biglang natuklasan ng financer na si Lee ang pinanggalingan ng barko. Cayman Island, isang pinalayang kolonya ng Britanya. Tumanggo si Connor sa narinig at iniutos na ilipat si Bowden sa kanilang barko. Lumipas ang 6 na araw. Sa tahimik na baybayin ng Cayman Island, kilalanin natin si Ursel, asawa ng kapitan ng barkong inagaw noong araw na iyon. Nakatayo siya sa mataas na lugar at sinusuyod ang dagat gamit ang binoculars, umaasang makita ang barko ng kanyang asawa. Pero walang bumabalik na sagot ang dagat. Maya-maya, umakyat mula sa bintana ang isang lalaki na nobyo ni Elizabeth, hipag ni Ursel. Aalis na raw ang barko nito kinabukasan at gusto niyang sumama si Elizabeth. Natutokso si Elizabeth dahil buong buhay niya ay doon lang siya sa isla at gusto niyang makakita ng mas malawak na mundo. At nang magsisimula ng maglaro ng basketball ang dalawa, biglang umuwi si Ursel. Dito napansin niya ang mga bakas ng paa, kaya matik alam na niyang sumasalisi ang nobyo ni Elizabeth. Dahil doon napabayan nito ang niluluto niya, naudlot ang pagbabasketball ng dalawa nang dumating si Ursel. Pinagalitan niya si Elizabeth dahil napabayan ang trabaho nito. Dito sinabi ni Elizabeth na plano nila umalis ng nobyo ng isla, pero sinabi ni Ursel na wala din silang mapapala sa ibang lugar. Nagkaroon sila ng pagtatalo pero hindi na ito pinansin ni Ursel. Isang tahimik na gabi, nanalangin si Isaac para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang ama. Napansin ni Ursel ang kanyang pag-aalala at inaliw siya. Ipinakita niya ang nakataagong bagay na iniwan ng kanyang ama. Excited man si Isaac na paglaruan ito, mahigpit siyang binalaan ni Ursel na hindi iyon laruan. Kinabukasan, tahimik na umalis na si Elizabeth. Pagkatapos, may kakaibang ingay sa labas na gumulo sa katahimikan kaya pinuntahan ni Ursel ang silid ni Elizabeth at natuklasang wala ito. Naramdaman niyang may paparating na panganib nang makarinig siya ng mga bulungan sa labas ng bahay. Mabilis niyang ginising si Isaac at dinala sa lihim na taguan sa ilalim ng sahig. Nakiusap si Ursel sa likod ng pinto na sila ay mapayapang pamilya, ngunit hindi siya pinakinggan at pilit na pumasok ang mga hambog na mga piratang lalaki. Sumunod ang matinding labanan sa loob ng bahay. Matapang na lumaban si Ursel pero mas marami ang kalaban at kalaunan ay natalo rin siya. Samantala, pagdating ni Connor sa isla, walang kaalam-alam ang mga tao sa nangyayari. Hinarap siya ng leader ng isla at hiniling na ipakilala niya ang sarili at ang pakay niya, pero tumanggi si Connor. Bago pa lumala ang tensyon, may nakapansin ng mga bangkang papalapit at agad nagpatunog ng alarma. Nagtago ang mga tao, lalo na sa simbahan, at nagsimula dumpensa ang mga taga-isla, habang ang leader ng isla ay hindi na napigilan ang pagdaong mga bangka ng mga pirata. Pagdating ng mga pirata sa dalampasigan, binugbog nila siya at nagbantang pasasabugan ng simbahan kung hindi niya sasabihin kung saan nakatira si Mrs. Bowden at kinalalagyan ng distressed signal ng isla. Dahil hindi nagsalita, nagsenyas ang kapitan na palalain ang pag-atake. Sa huli, napilitan siyang magsabi, pero pinatay pa rin siya ng pirata ng walang awa. Kahit bugbog na si Ursel, maliit na halaga lang ng pera ang ibinigay niya na nakalagay sa likod ng larawan ng kanyang asawa. Hindi yun sapat para sa mga pirata. Nang mapansing may itinatago pa siya, itinali siya ng mga tukmol. At nang mapansin din nila si Isaac sa ilalim ng sahig at sinubukang kunin ito. Dito biglang tumindig ni Ursel, nagbago bigla ang aura at biglang nagsalita ng wikang pangpirata na ikinagulat nila. Hanggang sa biglaan na lang nag-ala John Wick na nanay.
my house! Matapos pabagsakin ng mga pirata, dumating ang pastor ng isla para balaan si Ursel. Doon naging malinaw na kilala ni Ursel si Connor at may nakaraan sila. Naniniwala ang pastor na si Ursel lang ang makakapagligtas sa kanila at tinawag niya itong kapitana. Pero agad niya itong pinatigil, ayaw na niyang marinig ang titulong iyon. Kailangan na nilang umalis, pero kailangan munang hanapin ni Ursel si Elizabeth. Nauna nang pumunta sa dalampasigan si Elizabeth matapos mag-iwan ng liham poem kay Ursel, pero nadatnan niya roon ang nobyo niyang patay, unang biktima ng mga pirata. Mula noon, palakad-lakad na lang siya sa takot at gulat. Hinahanap siya ni Ursel at sa kabutihang palad nakita niya ito, habang si Isaac naman ay tumakas kasama ang pastor. Nang marating ng mga pirata ang bakanting bahay, nagtaka ang ilan kung paano nagawa ng isang babae ang lahat ng iyon. Ibinunyag ni Connor na hindi ordinaryong babae si Ursel. May malalim silang kasaysayan. Hindi nagtagal, nakita nila ang mga marka ng gulong ng wheelchair ni Isaac, na direktang nagturo sa landas na tinahak ng pastor at ng bata. Narinig ni na Isaac at ng pastor ang mga yabag habang nahihirapan silang dumaan sa isang makitid na daan na hindi kayang daanan ng wheelchair. Akala nila si Connor na ang nakahabol sa kanila, pero si Ursel lang pala iyon na natagpuan na si Elizabeth. Nagpatuloy silang lahat papunta sa kanilang taguan na tinatawag na The Bluff. Pero para makarating doon, kailangan nilang tumawid sa isang mababaw na ilog. Buti na lang pinaghandaan ni Ursel ito kaya inilabas niya ang nakatago niyang bangka. Inuna ni Ursel ang mga bata at ligtas silang nakatawid. Nang ang pastor na ang tatawid, dumating ang mga tauhan ni Connor at nakita siya sa pampang. Hinarap ng pastor ang mga pirata. Doon nabunyag na dating pirata ang pastor na member ng Blackheart Bradley at minsang naglingkod sa ilalim ng utos ni Ursel. Nang magtama ang tingin ni na Connor at Ursel, agad nagsimulang magpaputok ang mga bataan nito na ikinahulog sa puno ng ating bida. Inagaw ng pastor ang baril ng isang pirata, pero ilang segundo lang ay pinagbabaril na siya hanggang sa bumagsak. Sinubukan ng mga pirata na tumawid sa ilog para habulin si Ursel, pero ang hindi nila alam, na puno ng mga congressman, buwaya pala ang ilog. Kaya inatake sila ng mga buwaya, habang ang iba naman na nakalampas sa ilog ay nagpatuloy tugisin sila Ursel. Look away. Bloody, Bloody Mary! I'm told you have a beautiful new family. Wonder, do they know who you really are? Dahil wala nang ligtas na paraan para makatawid, inalok ni Connor na pakakawalan si Bowden kapalit ng pagsuko ni Ursel at ng ginto. Pumayag si Ursel pero dinala muna niya ang mga bata sa mas malalim na bahagi ng gubat, papunta sa isang mabatong mataas na lugar. Kumpleto ang lugar, parang matagal na niyang pinaghandaan ang araw na ito. Nang tanungin siya ni Elizabeth kung paano siya naging ganoon kagaling lumaban at kung bakit tinawag siya ni Connor na Bloody Mary, ibinunyag ni Ursel ang katotohanan. Noong bata pa siya, inatake ng mga pirata ang barko nila at pinatay ang kanyang pamilya. Hindi malinaw kung bakit siya iniwang buhay, pero napilitan siyang mabuhay sa mundong walang puwang para sa babae. Kalaunan, siya ang naging pinakakinatatakutang mamamatay tao sa karagatan. Kinilala bilang si Bloody Mary. Magka-partner noon sina Connor at Ursel, hanggang sa isang araw ay sinaksak niya ito at tinangay ang ginto nito. Ang pagtataksil na iyon ang naging dahilan kung bakit hindi tumigil si Connor sa paghahanap sa kanya. Kasama ni Connor sa misyong ito si Mr. Lee, isang financer. Pinangako ni Connor kay Mr. Lee na ang pakay nila ay mabawi lang ang ginto at hindi personal ang lahat. Siniguro niya iyon. Makikita ngayon na nasa pinatibay na taguan ni Ursel ang ginto. Alam nito ng asawa niyang si Bowden mula pa noon. Para sana iyon kina Isaac at Elizabeth, mana nila balang araw. Mahigpit na bili ni Ursel kay Bowden na huwag galawin ang ginto hanggat hindi siya patay. Pero hindi siya sinunod ni Bowden. May bahagi ng ginto ang napunta sa barkong pangkalakal na inatake, at iyon ang nagdala ng kapahamakan sa kanila. Wala nang ibang pagpipilian, kaya naghanda si Ursel na dalhin ang ginto sa tagpuan kapalit ng buhay ng jowa niya. Kumuha siya ng iba't ibang armas mula sa kahanga-hangang imbakan ng taguan. Halos matrigger ni na Elizabeth at Isaac ang isang granada habang nag-iikot, at mahigpit silang pinaalalahanan ni Ursel na bawat bagay sa lugar na iyon ay ginawa para pumatay. Bitbit ang maraming armas, palihim na pumasok si Ursel sa kampo ni Connor at isa-isang pinabagsak ang mga tauhan nito sa dilim. Narating niya si Bowden pero hindi niya ito agad mapalaya. Si Connor lang ang may susi sa kadena nito. Ang muling pagkikita ng mag-asawa ay puno ng damdamin. Alam ni Bowden kung sino talaga si Ursel. Alam niyang siya si Bloody Mary bago pa niya ito pinakasalan, at minahal niya ito sa kabila noon. Tinawag pa nga niya itong aking kapitana. Nagkakilala sila sa mismong barko kung saan nilabanan ni Ursel si Connor. Pagkatapos noon, iniwan nila ang madugong buhay at nagtayo ng bagong simula sa Cayman Island. Hindi nagtagal, napansin na ng mga tauhan ni Connor na naroon si Bloody Mary. Sinubukan ni Ursel na makipag-areglo gamit ang ginto pero malinaw na kahit ibigay pa niya ito o hindi, papatayin pa rin si Bowden dahil may sniper na nakatutok ang baril sa kanya mula sa itaas.
Habang magkaharap sila, inilatag ni Connor ang bersyon niya ng nakaraan. Natagpuan daw niya si Ursel na nakakulong sa isang barkong papunta sa isang bahay aliwan ng isang Amerikano, at isang buhay ng pang-aalipan ang naghihintay sa kanya. Sa isip ni Connor, siya ang nagligtas, nagsanay, at humubog kay Ursel para maging malakas. Pero ang kapalit lang daw pala nito ay pagsaksak sa kanya sa ribs at pagnanakaw. Diretsahang itinama ni Ursel ang kanyang sinabi. Hindi daw sa ribs ang tinarget niya kundi, ang puso nito na umiibig kay Ursel. In short, mukhang broken-hearted si Connor. Yung tipong si Connor ang nagsaing, pero si Bowden ang kumain. At ang ginto ay hindi daw kailanman naging kay Connor. Bayad iyon sa lahat ng sakit at hirap na dinanas niya. Sa kwento niya, hindi ito isang mentor, kundi isang kontrabida. Nang sabihin ni Connor na baka nagkulang siya kay Ursel noon, at hindi na niya uulitin ang pagkakamaling iyon sa kanya na kasama ang kanyang anak, biglang niinsulto at nagalit si Bowden at sinubukang sugurin siya. Kasabay nito, pinasabog ni Ursel ang mga pampasabog habang sumisigaw si Lee na siguraduhing ligtas ang ginto. Nagharap sina Ursel at Lee sa isang marahas na labanan ng bakal at kamao. Sa gitna ng sagupaan, nakita ni Ursel na unti-unti nang natatalo si Bowden kay Connor. Sa sobrang desperasyon, sumigaw siya na sumusuko na siya at nakiusap kay Connor na tumigil. Pero hindi siya pinansin ni Connor. Walang awa niyang ibinaon ng espada sa puso ni Bowden. Napasigaw si Ursel habang namamatay si Bowden. Dahan-daang lumapit si Connor sa kanya. Umatras si Ursel at dumampot ng espada pero mabilis siyang nadisarmahan. Tinanong siya ni Connor kung bakit niya siya ipinagkanulo. Sa gitna ng pagluha, tinanong niya kung bakit hindi na lang kinuha ang ginto at umalis. Sumagot si Connor na ang ginto ay para sa kanyang mga tauhan, pero ang tunay niyang gusto ay ang patong sa ulo ni Ursel. Pagkatapos, pinindot ni Ursel ang isa pang detonator na nakakabit sa baol. Yumanig ang paligid sa lakas ng pagsabog pero kahit paano ay nakaligtas si Ursel. Samantala, sa bluff, pinagsama-sama ni Elizabeth ang katotohanan mula sa mga lumang sulat. Dating tagalinis ng kubyerta si Bowden. Nagkakilala sila taon na ang nakalipas sa Cayman Brack nang nagtatago si Ursel matapos nakawin ang ginto ni Connor. Natuklasan din ni Elizabeth na hindi pala Ursel ang tunay niyang pangalan. Banyaga ang totoong pangalan, at hirap siyang bigkasin iyon. Sugatan at pagod, pilay na bumalik si Ursel sa bluff. Samantala, galit na galit si Lee. Sinisi niya ang pagkahumaling ni Connor sa babaeng iyon sa pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi niyang nawala na sa kanila ang ginto pati ang patong sa ulo. Nilabanan siya ni Connor. Walang pag-aatubili, binaril niya si Lee at pinatay. Humarap si Connor sa mga tauhan at sinabi na hindi nakita ng kanilang financer ang tunay na halaga ni Bloody Mary. Ikinwento niya ang nalalapit na pagbagsak ng pamimirata. Noon, sila ang hari ng dagat, ginawang pula ang alon para sa mga hari, nagtayo ng mga kolonya, at namuhay bilang malaya. Ngayon, hinahabol na sila na parang mga kriminal. Inilabas niya ang isang kautusan mula sa 3 imperyo, na nangangakong magbibigay ng habang buhay na kapatawaran sa sinumang makahuhuli kay Bloody Mary. Sinabi niyang sa pamamagitan niya, mababawi nila ang kalayaan. Nagsigawan naman sa tuwa ang mga tukmol. Kalaunan, sinabi ni Tanda kay Connor ang tungkol sa lihim na lagusan sa ilalim ng balon. Baka iyon ang daan ng pagtakas. Sa kuweba, maingat na nilinis at binalutan ni Elizabeth ang sugat ni Ursel. Nanginginig ang boses nito habang sinabing patay na si Bowden. Ibinahagi ni Elizabeth ang natuklasan niya, hindi Ursel ang tunay niyang pangalan. Maingat niyang sinabi na parang kinuha na ni Connor ang lahat sa kanya, pati ang kanyang pangalan. At ngayon, oras na para bawiin iyon. Tumanggo si Ursel at nagbabala na malapit na ang mga pirata. Kailangan nilang mabuhay hanggang pagsikat ng araw. Dapat nilang sindihan ang hudyat na Pirate Dawn para makita ng British Navy ang usok at matuntin sila. Mabilis na kumilos sina Ursel at ang dalawa, naglagay ng mga bitag sa loob ng kuweba. Samantala, sinundan ni Connor at ng kanyang mga tauhan ang lihim na lagusan sa ilalim ng balon. Nakita nila ang dugo sa baging at nahulaan na nasa loob si Ursel. Sinabi ni Ursel kina Isaac at Elizabeth na kung may mangyari sa kanya, dalhin nila ang catboat at maglayag papunta sa malaking isla. Pagkatapos, ikinandado niya ang panloob na pinto at naghanda sa laban. Nagsimulang pumasok ang mga pirata sa kuweba. Isa sa kanila ang humawak sa isang winch, pero agad siyang nabaril. Nakita ng iba ang pwesto ni Ursel at sabay-sabay nagpaputok. Nang sumulong sila, pinasabog ni Elizabeth ang isa sa mga bitag at ilang lalaki ang nasawi. Walang tigil ang putok ni Ursel. Gumanti si Connor, pero naubusan din siya ng bala. Biglang nanahimik ang paligid. Maingat na sumulong si Elizabeth, pero biglang inatake siya ni Tanda. Tumalon si Isaac para ipagtanggol siya. Sinabihan siya ni Elizabeth na tumakbo, pero nahuli siya ni Tanda. Sa gitna ng pakikipaglaban, nagawa pa rin niyang paganahin ang isa pang bitag. Tumayo siya at tinagaw ang kadena mula kay Scout, sinabing hindi iyon kailanman naging kanya. Sa kabilang bahagi, pinabagsak ni Ursel ang natitirang mga pirata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Connor, tumakbo siya palabas. Sa labas, nakita ni Elizabeth na naitulak na ni Isaac ang bangka papunta sa dagat. Sumigaw siya na nasindihan na ni Ursel ang letrang P. Pero hindi nila alam, si Connor pala ang nagsindi nito.
Sinabi niya kay Ursel na sinindihan niya ang key para makita ng British Navy ang usok at isipin na itinago ng isla ang isang kilalang kriminal, at ang kanyang mga tauhan ay namatay habang dinadala siya sa hustisya. Nagharap silang muli sa isang mabangis at walang tigil na duelo. Inutusan siya ni Connor na sumuko. Mas malakas si Connor at napabagsak niya si Ursel. Gusto niyang sumuko ito, yumuko, magpasakop sa kanya muli, pero tumanggi si Ursel. Mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa magpatali muli sa kanya. Nang akmang papatayin siya ni Connor, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Si Elizabeth iyon, bumalik. Hindi napatay ng bala si Connor, pero sapat iyon para ma-distract siya. Sinamantala ni Ursel ang sandali at tinapos ang laban. Namatay si Connor sa gilid ng bluff na gusto niyang sakupin. Sa huling hininga niya, hindi galit ang nasa mata niya kundi parang lungkot. Aking Mary, bulong niya, dala pa rin ang baluktot niyang pakiramdam ng pagmamayari habang nahuhulog sa bangin. Sa huling revelasyon ng pelikula, ang ginto na dinala ni Ursel sa palitan ay hindi ang tunay na kayamanan. Ang totoong ginto ay ligtas na nakatago sa ilalim ng barkong pangtakas, na mana nina Isaac at Elizabeth na buo pa rin. Dito na natapos ang kwento. Maraming salamat mga idol sa panunood.